Ang nagpadala sa atin ng email ay si Hazel Egos. Ayon kay Hazel, nais ng kapitbahay nilang sarahan ang daanan sa kanilang compound nang magpagawa ito ng bahay. Kahit pa ang daanan na nasabi ay in existence na simula pa lamang pagkabata ni Hazel. Magmula daw na magpagawa ng bahay sa harapan nila ang kapitbahay. Ang dating daanan na may sukat na 1.5 meters ay naging 1 meter na lamang. Ipinagbabawal din daw ng naturang kapitbahay nila na sila ng kanilang mga bubong o bahay dahil kailangan daw muna silang magpaalam dito. Nagsampa pang araw ng reklamo ang mga kapitbahay laban sa nanay niya at sa ilang kapitbahay pa nila. Ayon kay Hazel, ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay ay pag-aari ng gobyerno. Nais malaman ni Hazel kung ano ang maaari nilang gawin patungkol dito. Hazel, ang kaso ng Dichoso versus Marcos noong April 11, 2011, nag-cite ang Korte Suprema ng Article 649 ng Civil Code upang ipaliwanag na maaaring mag-demand ng easement of right-of-way kung ang mga sumusunod ay maihingi nito. Ang property na nasabi ay napapaligiran ng ibang immovables o ibang property at walang sapat na access sa public highway. May kabayaran patungkol sa halaga ng lupa na sasakupin ng daraanan. Ikatlo, ang kadahilanan ng isolation ng property ay hindi dahil sa kagagawa ng may-ari ng property na naharangan. Ikaapat, ang right-of-way na hinihingi ay hindi naman gaanong makapeperwisyo sa may-ari ng property na matatamaan nito. Maigi ring tandaan na ang pagkakaroon ng easement of right-of-way ay hindi kinakailangan na dahil sa convenience lamang ng humihingi nito. Ang requirement ng batas ay ang magkaroon ng daanan ng hindi sagabal sa karapatan ng may-ari ng lupa o property na tatamaan nito. Hindi namin din kayo maaaring mabigyan ng sufficient na payo o advice sa mga sinasabi ninyong ang lupang kinatitirikan ng inyong bahay ay pag-aari ng gobyerno at wala ni isa sa inyo ang may titulo sa lupa. Sa makatwid, maaaring gawin ng gobyerno ang nais nitong gawin o paggamitan sa lupa kapag kinailangan na ito. Wala kasing malinaw na impormasyon kung paano kayong napunta at napatira sa nasabing lupa. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.